Magandang hapon din po at magandang hapon sa ating mga kababayan dito po sa Parang at sa iba pong mga kababayan natin na nakikinig ngayong araw na ito. Gusto ko po rin sanang klaruhin na hindi lang po yung accomplishment ang ating maging topic siguro dito, pati yun po yung mga insidente nitong mga nakaraang araw. So, una po ay unahin ko yung nangyari noong nakaraang November 26 na shooting incident dito po sa Barangay Pinantaw na naging biktima po sa pamamaril ay si Sonari Bantas Macabago. So, ang kwan po na ito, siguro alam po ng mga kababayan natin to at saka sa hindi po nakakaalam, may nangyari pong insidente na pamamaril doon dito po sa bayan ng Parang, doon sa Barangay Pinantaw. So, ang naging biktima ay si Sonari Macabago at ang ating suspect na actually sumuko na po nung hapon ay si Muksin Marindo. So, ang naging sanhi po ng kanilang pagtatalo or pamamaril ay dahil po ayon sa pag-imbestiga namin ay love triangle or pagsiselos po nitong suspect doon sa biktima. So, itong suspect kasi meron po itong asawa, pero accordingly doon sa mga nakakaalam ay naghiwalay na silang dalawa. So, hindi na po sila nagsama, pero andun pa rin yung pagmamahal nitong suspect na ito at ayaw niyang may maging ibang lalaki or mag-asawa ulit yung kanyang asawa ng ibang tao. So, siguro sa selos niya, hindi niya matanggap yun. Yun po, nabaril niya yung ating biktima. Nila ay naghiwalay naman daw. Naghiwalay. Hindi ko lang kasi alam kung ano ba yung pamaraan ng hiwalayan niya dito sa ating sa Islamic rights. Kung meron bang kasulatan yun o wala. Pero I think is parang wala. Naging motibo ng pamamaril ay yun nga po, pagsiselos, love triangle. Andiyan na po, actually, kahapon po na turnover po ito at kaya siguro nakumbinsi na rin. Kasi relentless po yung ginawa kasi nating hot pursuit operation hanggang sa hindi po tayo humihinto, gabi o araw, hanggang sa kinumbinsi siya ng kanyang mga kamag-anak, mga kapatid na isuko na lang kaysa naman kung ano pang mangyari sa kanya. At the same time, syempre, para hindi na babawi pa yung mga namatayan. Mas maayos, mas maganda. So, yun po. So, nagpapasalamat din ako sa mga tulong ng ating, lalong-lalo na po, ng ating municipal administrator kasi siya po yung hinihingi ng ating suspect na susukuan lang kung hanggat kinakailangan. Susuko siya, sabi niya, pero sa ating administrator lang kay Joker Ibay. At pumunta naman po siya. Pasalamat po ako sa kanya. At, pinuntahan po niya at sinundo yung ating suspect na ito at dinala dito sa ating himpilan. Pero po, actually sinuko niya po yung ginamit niya na baril doon sa pamaril. Isa pong 9mm pistol. Okay, so magsasapot tayo ng kaso laban po sa kanya. Po, yung murder po. Meron nung naman po, no November 2016 nata, Tuesday. Thursday po ngayon, nung November 26 po, meron po tayong nahuli dahil sa violation ng RA 9165 or anti-illegal drugs. So, meron po tayong nirespondihan dahil po sa pagtawag ng ating mga kababayan na may sinumbong or iniulat na may mga nangyayaring illegal drug activities dito po sa Barangay Nituan, sa Lower Town side po. So, sa pagresponde po ng ating mga kapulisan, ating mga PNP personnel doon sa nasabing lugar, ay nahuli po natin yung isa pong suspect na palaran natin si Aldric. At nakunan po natin siya ng 6 na sachet ng shabu at saka isang sachet din po ng marijuana. Hapon ay meron din po na isinagawa, nag-coordinate po dito yung ating CIDG, BARM, regarding sa Oplan pagtugis na gagawin nila doon sa Barangay Sarmiento at nag-positive po yung kanilang
pag-serve ng warrant of arrest laban po kay Apit Dima alias Rafael Dima na may kasong murder at frustrated murder. Kasama din nata to doon sa most wanted person sa regional at saka sa provincial level po. Meron pang bail ban. Una po, dalawa po yung kaso niya, no? Yung frustrated murder at saka yung murder. So dito po sa frustrated murder ay meron po itong bail ban na 200,000 at saka pag murder po ay no bail recommended naman po talaga yan. Sa kustodiya po ito ng ating CIDG. Ang gagawin po natin ngayon ay maging relentless po ulit tayo sa ating pagpapatrolya at saka sa ating kampanya laban sa illegal na droga at sa mga kriminalidad. At saka mga ito nga, pag-serve ng ating warrant of arrest at pag-apply ng mga search warrant kasi ito po yung tugon na ibibigay din po namin sa ating bagong provincial director na alam naman ho natin ay galing ho ito sa operational. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan na nakipag-cooperate po. Actually, marami naman pong nakipag-cooperate. May maraming mga nagsusumbong regarding sa mga illegal activities dyan sa mga kanilang mga lugar. So, kaya nga po tayo nakakakuha ng mga impormasyon at nare-respondihan natin is it turned out na positive naman po yung mga information na kanilang binibigay. So, hinihiling ko rin po sa iba dyan na mga barangay o mga sityo dito sa ating bayan na kung andyan po yung mga may mga illegal activities pa rin nangyayari dyan ay andito po ang inyong parang MPS para po rumesponde at tumulong supuin yung mga illegal activities nangyari po sa ating bayan o dyan sa inyong mga lugar na yan. Maraming salamat din po.